Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, natitipon ng pag-ibig ng Diyos. Alalahanin natin ang ating pagiging alangan sa Kanyang harapan at ang pangailangan nating madalisay ng Kanyang pagpapatawad. Kaya bilang pasimula sa ating gaganapin na pagdiriwang, ating alalahanin natin mga pagkukulang, pagkakasala sa ating Panginoon Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran upang tayo maging marapat na makiisa sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang 3 persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong isang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa siping ito inilalahad ang dakilang karunungang nakapangyayari na noon pa mang bago nilikha ang sanlibutan at nakikipagtulungan na sa paglikha. Ito ay napakahalagang paghihintay sa paghahayag ng karamihan na mga persona sa Diyos. Ang unang pagbasa ay ipahahayag ni Joseph Sante. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nalikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyoan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok, nang ako'y isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha, bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ng poon ang langit, ako ay naroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa ay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, ng patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay dagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay aawitin ni Maria Angela Gerardine M. Gaspar. Salmong tugunan ang atin pong itutugon.
Ikalawang pagbasa, ayon kay Pablo, ang tatlong banal na persona ay siyang pinakamahusay na pinagmumulan ng kapayapaan, pag-asa at pag-ibig. Ang ikalawang pagbasa ay ipahahayag ni Rachel Rillera. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang maalagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing, sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa araw na ito'y ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Tayo'y mapalad sapagkat ito ang pinakasi ng ating parokya, ang Santissima Trinidad. Sa tuwing sinisimulan natin ang banal na pagdiriwang, sa tuwing tayo'y nagdarasal, sa tuwing ating ginaganap ang iba pang mga sakramento, sinisimulan natin ito sa pag-aantanda ng krus bilang pagkilala natin at bilang pagpapahayag natin ng pananampalataya
sa iisang Diyos na may tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ito'y pagpapahayag natin ng ating paniniwala sa Diyos na nagpahayag bilang Ama, sa Diyos na nagpahayag bilang Anak, at sa Diyos na nagpahayag bilang Espiritu Santo. Mga minamahal na kapatid, laging sinasabi na ito'y mahirap unawain. Ito'y isang hiwaga. Subalit ano nga ba ang itinuturo sa atin ng ating pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos? Tayong mga mananampalataya ng ating parokya ng Santissima Trinidad ay binibigyang halimbawa sa katotohanan ng dakilang kapistahang ito. Ang tatlong bagay na nais ipahayag ng dakilang kapistahang ito ay ang mga sumusunod. Una, ipinapaalala sa atin ng dakilang kapistahang ito ang pagpapahalaga natin sa isang malalim at totoong pagbibigay halaga sa ugnayan. Valuing true relationship. Ang pangalawa, ipinapaalala sa atin ng dakilang kapistahang ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakabuklod. Unity and communion. At ang pangatlo, binibigyang katotohanan ng dakilang kapistahang ito ang pagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagmamahal or love. Mga minamahal na kapatid, papaano nga ba ipinapahayag ng Diyos sa atin, ang Diyos na may tatlong persona, ang pagpapahalaga sa ugnayan, ang pagpapahalaga sa pagbubuklod at pagkakaisa, at ang pagpapahalaga sa pagmamahal. Sapagkat ang isang Diyos na may tatlong persona, ang Santissima Trinidad, ang ating halimbawa ng mga bagay na ito, na sa kasalukuyang panahon ay nakakalimutan na ng tao. Gradually, these three values are being endangered and being cast into oblivion. Ang una, yung pagpapahalaga natin sa mga ugnayan. Do we really know how to value relationships? Na sa lahat ng bagay na maaari nating makamtan, makuha sa buhay natin, material man, kasikatan man, posisyon man, o ano pa mang bagay, we learn to value people. We learn to value relationship. Hindi yung nakamtan nating achievements, hindi yung naarating natin sa buhay natin ang pinakamahalaga. But the relationship we give and we invest with people. Ang nakalulungkot, minsan, mas mahalaga ang material na bagay. Nakalilimutan ang ugnayan sa kapwa, nakalilimutan ang magandang ugnayan sa pamilya, nakalilimutan ang magandang ugnayan sa komunidad, nakalilimutan ang magandang ugnayan sa Diyos. Let us always try to remember na sa ating paglisan sa mundong ito, hindi naman natin madadala yan. Pero sa panahon na tayo ay ihimlay na at nandun na sa katotohanan ng ating paglisan sa mundong ibabaw, hindi naman natin ihingin na paikutan tayo ng ating mga naipundar, kundi ninanais nating paikutan tayo ng mga taong nagmamahal sa atin, nagpapahalaga sa atin. And we attain that when we learn how to nourish and nurture good relationship with other people. Mahalagang sa ating pagsusumikap sa buhay na ito, sa ating paglalakbay, gawin natin na magkaroon ng magandang pundasyon sa pamamagitan ng magandang ugnayan natin sa ating kapwa. This is the example of the Holy Trinity. Ito yung halimbawa ng Santissima Trinidad. Isang malalim at totoong ugnayan ng Ama sa Anak, ng Anak sa Ama, at ang bunga nito ay ang Espiritu Santo. Ang pangalawa, yung katotohanan ng pagpapahalaga natin ng pagkakaisa at pagkakabuklod. Napaka taas ng tendency na ang tao ay maging
isolated sa bawat isa. The Holy Trinity is a perfect example of unity, of communion. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Bunga ng pagbubuklod at pagkakaisa ang ugnayan nila. Pero pansinin ninyo, halimbawa, sa isang ordinaryong pagtitipon ng mga pamilya, pag kayo'y nagpupunta sa mga mall, pag kayo'y nagkikita-kita sa bahay, no? Perfect example, kapag may mga gadget, nag-uusap pa po ba ang pamilya? Iba na yung larawan ng pamilya ngayon. Kapag may iPhone, iPad, o iba pang mga gadgets, yun ang tinututukan natin. Hindi na halos tayo magkausap. Ganon din, yung ating ugnayan sa ibang tao. Napakadalas po nito sa mga meetings, no? Kapag nagmi-meeting, pag may kanya-kanyang dalang gadget, ganon din. Hindi na halos makapag-usap ng personal dahil doon tayo nakatutok. Nasaan ang pagkakaisa at pag-uugnayan? Nasaan yung halimbawa ng Santissima Trinidad? We barely see each other's eye to eye. Mas gusto nating nag-iisa kaysa makipag-ugnayan tayo at makipagkaisa sa kapwa. Yung pangatlo, yung kahalagahan ng pagmamahal. Ang Diyos ay nagmamahal sa anak at ang Diyos anak ay nagmamahal sa Ama. At ang bunga ng pagmamahalang ito ay ang Espiritu Santo. At ito rin ang panawagan sa atin bilang mananampalataya, bilang pamilya, bilang komunidad, bilang isang bansa, at bilang isang simbahan na tayo ay pagbuklurin ng tunay na pagmamahal. Yes, man is still capable of loving. However, that love sometimes is being limited to self-love. Anong uri ba ng pagmamahal meron ang Santissima Trinidad? Pagmamahal na patuloy na lumilikha, pagmamahal na patuloy na nagliligtas, pagmamahal na patuloy na gumagabay. Ito ang uri ng pagmamahal na wala na sa tao. It's easy for us to express love for those who are lovable. It's easy for us to express self-love kasi mahalaga ang sarili. Pero ano ang panawagan? Pagmamahal na nagsasakripisyo, pagmamahal na naghahangad ng mabuti sa ating minamahal, pagmamahal na naghahangad pagbuklurin. Mga minamahal na kapatid, lumipas ang panahon ng halalan sa ating bansa. Meron na tayong mga bagong namumuno sa atin. Alam nating sugatan ng ating bansa. Iwahiwalay ang mga tao. Divided ang mga komunidad at maging ang mga pamilya. Pero ang kapistahang ito'y pagpapaalala sa atin na hindi tayo pwedeng manatili sa pagkakawatak-watak, hindi tayo pwedeng manatili sa kawalan ng pagkakais at pagkakabuklod, hindi tayo pwedeng manatili sa kawalan ng pagmamahal, at hindi tayo pwedeng manatili sa kawalan ng pagpapahalaga sa mabuting ugnayan. Let us try to follow the example of the Holy Trinity. Ang halimbawa ng pagpapahalaga sa ugnayang pantao. Ang pagpapahalaga natin sa pakikipagkaisa at pagbubuklod natin bilang pamilya, bilang sambayanan, bilang isang bansa, sa kabila ng karanasan ng pagkakahati-hati at pagkakawatak-watak. At ang halimbawa ng banal na santatlo ng Santissima Trinidad ng pagmamahal. Hilumin natin ang ating mga sarili. Hilumin natin ang ating mga pamilya. Hilumin natin ang ating bansa. Hilumin natin ang ating simbahan. Tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos na nagpapahayag sa atin bilang Diyos Ama, bilang Diyos Anak, at bilang Diyos Espiritu Santo. Nilikha tayo sa wangis ng iisang Diyos. Sa makatwid, ito rin ang hamon at inaasahan sa atin.
na sa bawat isa sa ating mananampalataya ay mamutawi at mabuhay ang halimbawa ng Santissima Trinidad. Halimbawa ng pagpapahalaga sa ugnayan. Halimbawa ng pagkakabuklod-buklod at pagkakaisa at halimbawa ng pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. nang may ikatong araw, nabuhay ang muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumasampalataya tayo sa banal sang tatlo, at alam natin gayon na lang ang pag-ibig ng tatlong banal na persona para sa atin. Buong pananalig tayong dumulog sa kanila at manalangin. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin kami. Ang panalangin ng bayan ay pamumunuan ni Kyle Ople. Para sa buong simbahan, ang mag-anak ng banal na santatlo sa lupa, nawa tupdin nito ang kautusan ni Kristong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa nang walang hadlang at pangamba. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin kami. Para sa lahat ng binyagan sa iba't ibang sektang Kristiyano, nawa sa kanilang magkaisang pananampalataya sa banal na santatlo, magbunga ang kanilang pagsisikap na pasiglahing muli ang naglahong pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama, Anak, Espiritu Santo, dinggin kami. Para sa lahat ng misyonero nagpapahayag sa ebanghelyo ng pag-ibig at buhay sa lahat ng tao, nawa makita sa kanilang asal ang pag-ibig ng tatlong banal na persona. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin kami. Para sa ating pamayanang pamparokya, nawa alalahaning lagi ng mga kaanib nito na sila'y inaasahang magpatunay sa kanilang buhay ng pag-iibigan at pagkakaisa ng banal na santatlo. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin kami. Para sa ating lahat, nawa huwag tayong makalimot na kapiling natin ang banal na santatlo at humango rito ng kagalakan, tibay ng loob at inspirasyon. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. Makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iyo kami nagmula, nabubuhay at uuwi. Tanggapin mo kami sa kabila ng aming di pagiging karapat-dapat at loobin mong kami makibahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin ang lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagka-Diyos mo, ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo. Ang kadakilan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, isang Diyos pa rin ang aming sinasamba, sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinusama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati na kaming lahat ay makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya natin, Panginoon Diyos, sa ating awitin na may pananampalataya, ang panalangin tinuro sa atin na ating Panginoong Heso Kristo. Hiniling namin kami at siya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu Kristo. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, si Kristo na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mabanal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga di kanais-nais na bagay.
Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan ni Ginoong Ronilo at Ginang Gracie Lisoto at pamilya. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu Santo ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ay magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Hesukristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, ay kong magpasalamat sa co-chairman ang Paris Pastoral Council ng Parokya ng Santissima Trinidad, kay Brother Ponciano Manahan, gayon din po ng mga kasapi at kabahagi po ng mga ministries at organisasyon ng pamparokyang pastoral. At gayon din po ang pasalamat mga hermano, kinaginood Ginang Joel Robles, hermano sa pagsamba, ginood Ginang Fernando de la Cruz Sr., hermano sa Panata, at gayon din kinaginood Ginang Cesar Acuña, hermano sa Piging. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Happy Fiesta po sa ating lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa, naglilingkod, nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos, ating papurihan ating Panginoon. Happy Fiesta.
Family TV Mass was brought to you by Manila Bulletin, Achievers Fuel and Service Center Corporation, Mongolian Quick Stop, Dr. Montano G. Ramos General Hospital, and Copico Coffee.